Hello, good evening. Bago natin ipagpatuloy, shout out ulit sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel at sa nakapanood sa unang episode o unang bahagi ng video natin. Ang video na ito ngayon ay karugtong ng ating ginawa na merong 46 point something volts DC sa ating power output na hindi nakiklik yung kanyang relay. Yung ginawa natin, to recap sa hindi nakapanood, ang ginawa natin doon sa unang bahagi sa unang video natin ay merong corrosion ang circuit at nilinis natin dito lang muna sa kabila kasi yung trouble ay hindi nakiklik yung relay sa kadahilan na meron pala DC out na negative 46. So ang ginawa natin, nilinis natin yung itong dito sa may kiniskisan ko. Nilinis natin ang sa kabilang channel kasi dito sa channel na ito ay dahilan na may DC out na negative 46. Okay? So nung i-troubleshoot ko matapos kong linisin ay wala pa ring epekto at yung ginawa ko ay nag-check tayo mula dito sa ating bias transistor papunta doon sa bias drive transistor at nakita natin na putol yung paa ng isang transistor natin na 5401 at nung mapalitan ko ng bago dito sa ating transistor dito, pinalitan ko siya ng bago ay nawala yung negative 46 at nung mapalitan natin nawala nga yung negative 46 pero lumabas yung positive 26. So tinuloy natin yung pag troubleshoot at may nakita tayo dito na open transistor again na yung nakalagay sa circuit ay 2in 5551 at yung tinanggal natin ay is 9014. So putol din yung kanyang paa at tinanggal natin at dinugtong kasi wala tayong stock na 9014. Nung ayusin natin ay nawala na yung positive 26 at nag-click na yung ating relay. Tapos may nakita pa tayong tawag natin yung positive 0.4 na offset, samantala dito sa good channel ay wala tayong nasukat na offset. 00 yung nasukat natin dito pero dito may 0.4. So nagpatuloy tayo sa pag troubleshoot at nag-individual bunot tayo, ginalaw-galaw natin ng tweezer ang ating mga resistor at nung matamaan itong resistor na may color na orange red ay putol pala dahil sa kalawang. So dinugtungan muna ang paa temporary at nilagay natin dito sa itaas. Ito siya, ilapit ko para makita nyo. Ayan, nilagay ko siya dyan at nung isukatin natin ay nawala na po yung ating positive 0.4 na offset. Nagiging 00 na siya. So ang dahilan bakit hindi nag-click ang relay dahil meron tayong negative 46 and then nung mapalitan ay nawala yung negative 46, lumabas yung positive 26 at may open transistor ito. Ang paa na ito ay putol din dahil sa kalawang at nung ating may dugtong ay nawala na yung positive 26 at nung idugtong natin ito ay nawala na yung positive 0.4. Okay, so ibig sabihin okay na itong ating amplifier at ganon din dito sa kabila, okay na dahil nalinis na natin, walang sira itong sa kabila. Pero ang ginawa ko ay pinalitan ko na lang ng mga bago yung mga transistor kasi nga ay makalawang na rin. So kahit walang sira itong sa kabila dahil mura lang naman itong mga transistor ay pinalitan na lang, inunahan na natin si kalawang para hindi na masira agad dahil tatagal siya dahil napalitan natin ng bago. So ibig sabihin
Ang transistor natin sa kabilang channel na may DC out ay puro na bago yan. At dito sa kabila na walang sira ay pinalitan rin natin ng bago. So, na-solve natin yung problem na may DC out na hindi nag-click ang relay. Ngayon, sa video kong ito ay ipapakita ko sa inyo yung actual na mga nangyayari kung nandoon yung trouble. Okay. So, umpisahan natin doon sa may DC out. Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa isang channel, bakit may DC out na hindi nag-click ang relay. So, nang mag-troubleshoot nga ay putol yung isang paa. So, ipapakita ko muna sa inyo dito sa ating video na yung ating trouble ay solved na. No? Ipapakita natin na solved na yung trouble. So, ngayon naka DC mode tayo sa ating tester. Okay? So, kailangan makita ninyo yung aking gagawin para meron kayong mapulot dito na konting idea o aral. Ngayon, i-plug in natin itong ating, dumadaan pa tayo sa test valve kasi nga ay nagto-troubleshoot pa tayo para maiwasan natin na madagdagan yung sira. At mamaya, pag kasi hatiin ko ito sa tatlong bahagi ang video natin kasi pagkatapos nitong maayos natin ng amplifier ay mag-aayos pa tayo ng kanyang mga push button switch, lilinisin pa lahat yan at mga potentiometer ay papalitan natin. So dito lang muna tayo sa amplifier. Okay, ang second part ng ating video ay ayan, ipapakita natin sa inyo ang kaganapan ng aking troubleshoot. So, dahil ito ay good na at normal na, so ipapakita ko lang sa inyo ang normal na mga voltahe. Okay? So, i-switch on natin yung ating power amplifier main switch. At, ayan, switch on natin. Umiglap yung ating ilaw. At, susukatin natin, ayan, nag-click yung relay natin. Susukatin natin yung voltahe natin sa ating B plus at B minus. Meron tayong masusukat dito na negative 46 at positive 46. Okay. Dito ay dapat 00 ang output. Ayan, 003. Dito sa kabila ay 004. So, wala na tayong offset at nag-click na ang relay. Off natin para marinig nyo. Ayan, nag-click ang relay. Tapos, i-bias natin. Ayan o. Merong negative 4. Negative 0.4 pala sa bawat transistor. Yan, makikita natin positive 0.4. Ganon din dito sa kabilang channel na wala pang power output. Magkaparehas lang sila. Ayan o. Ingatan na natin na hindi sumayad sa ground yung ating test probe. At ayan. Okay. O, parehas na. So, i-off natin dito. At ipapakita ko yung kaganapan or yung mga pangyayari or ang resulta doon kanina sa trouble. Ang trouble, ulitin ko, yung 5401 ay open yung isang paa. Ang 9014 na pwede rin yung 5551 putol din ang paa. At itong 3.3 ay putol din yung isang paa. So uunahin natin yung merong lumabas na DC out. Okay, may lumabas na DC out na negative 46. At i-discharge muna natin. May 12 volts tayo na nasusukat. I-discharge natin ng resistor. Ayan. So, na-discharge na natin. At safety na tayo. Alright. Okay. 0-0 na ang voltahe. Dahil ang trouble ay naputol yung paa dahil sa kalawang, kahit na pinalitan natin ng bago, yung mga transistor na naputol ang paa, ay tatanggalan lang natin ng hinang. Hindi na natin puputulin yung paa. Tatanggalin lang natin yung hinang para makita ninyo na yung ginawa natin ay may lumabas na negative 46. Tapos itong kanina ay putol din ang paa, itong 9014. So hindi natin alam na putol, pero dahil yun yung na-discover natin nung mag-troubleshoot tayo, so pareho natin tanggalin yung dalawa. At itong isa, tanggalin din natin. Okay. At
ito, tanggalin din natin. Alright, so tatlong paa yung tinanggal natin sa hinang kasi ito yung kanyang original na trouble. Yung putol, yung paa ng transistor, hindi natin makikita na putol dahil nakatayo siya at parang magkadugtong pa rin kasi naputol lang sa kalawang. So ito, disconnected na. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang resulta kung putol yung paa ng isang paa ng transistor or dalawang transistor kasama yung resistor kasi yan yung nangyari. So, saksak natin. Yan. At susukatin natin yung voltahe pareho. O huwag na natin sukatin dito kasi normal ito. Susukatin na lang yung offset or yung output. Ayan, tingnan natin. Dito, walang voltahe. Dito ay kita natin o wala. Wala na kasi naka-off pa. Alright, so yun natin. Ayan o. Readingin natin, naka-off pa pala yung ating power switch. Ayan, merong 002. Dito ay merong negative 45. Okay. At, siyempre, hindi magkiklik ang relay. Ngayon, i-off natin. Tapos, nag-troubleshoot ako. Nakita ko yung paa ng 5401 na putol. At, pinalitan natin. So, i-assume natin na napalitan na. Okay, ayan na. Hindi natin pa ito alam na putol. At ito hindi rin natin alam na putol. So, nung palitan ko siya ng transistor, nawala yung offset dito. Alright, i-on natin. Ayan o. Tapos, susukatin natin uli. Ganon din sa kabila. Ayan o, 002 pa rin. At dito ay lumabas yung 40. Kanina 26 yan, di ba? 26. So, positive 40 na, tumaas. Okay, kasi nalinisan na. Ngayon, kanina 26 yan. So, basta ang importante, nung palitan natin ng transistor, yung negative 46 ay nagiging positive 40 or 39. Ayan, di ba? So, naghanap tayo uli. I-off natin. Naghanap ako uli ng trouble kasi dito lang ako magtutroubleshoot sa merong problem na channel. Dito ay troubleshoot ako at nakita ko na merong putol yung isang transistor. So, hinangin natin kasi palitan ko na yan. So, ipapakita ko na lang na kung wari ay napalitan ko na. Okay. Kasi isang paa lang naman yung putol. Kung saan yung putol na paa, yan lang yung tinanggal ko. Alright. At nung madugtong ko na or mapalitan ko na, yung ating supply dito na positive ay nawala. O natin. Ayan. Tapos, susukatin natin uli. Nag-click na yung relay natin. At, ayan. Merong positive 0.4 pa na offset. Samantala dito sa kabila ay wala. Okay. Ngayon, nag-troubleshoot uli ako. I-off natin para safety tayo. Nag-troubleshoot uli ako. Tatanggalin ko sana yung mga resistor kasi mag-individual checking na ako. Ngunit sa kabutihang palad ay nasagi natin yung resistor at umusod siya or gumalaw. Ibig sabihin, kabilang paa na lang yung nakakonekta. Alright. So yung resistor na yon ay may kulay na orange red. Ibig sabihin po ay 3.3 key or 3,300 ohms. Okay. So, assuming na dinugtong ko na ang paa, ibig sabihin na palitan na natin ng good parts. Okay. So, ikabit natin. Okay. Ayan o. Kinabit natin yung resistor. At, babasahin natin kung nandyan pa yung offset na 0.4 positive. Okay, on natin. Nag-click ang relay. At, i-check natin. Ayan o. Diba? So, yung offset na sinasabi ay 0.02 na. At pwede na yan. Aandar na ito. Bakit siya hindi balansi dito? Ito ay 00. Ito 003 at ito ay 02 dahil wala pa itong power. Nandito po yung kanyang power. Ayan o, nandito pa. Tinanggal ko muna para safety yung pag-troubleshoot ko para hindi masira ito kung sakaling magkamali ako.
Kaya yan yung paraan ko sa pag-troubleshoot. So para safety, tinatanggal ko muna ito para hindi ako maputukan or masiraan. So ibig sabihin, yung ipinakita ko sa inyo, yung actual na kaganapan kanina. At i-off natin muna. At para may paliwanag ko ng maayos yung ating sa video natin. Ang trouble, hindi nagkiklik ang relay. Kasi kanina may nag-message sa aking messenger, nagtanong na hindi daw nagkiklik ang relay ng kanyang amplifier na ginagawa. At nagtanong kung ano ba ang posibleng sira. At dahil doon sa kanyang tanong, ginawa kong dalawang episode itong ating video or tatlo kasi may karugtong pa ito sa paglinis at pagpalit ng mga potentiometer at paglinis ng mga switches. Ngayon, ang video na ito ay tungkol lang po doon sa kasagutan sa nagtanong na ang sinabi ko doon, tamang-tama yung ginagawa ko ay ganyan, hindi nagkiklik ang relay. I-check mo kung may DC out, kung walang DC out, i-check mo kung may supply yung relay. Okay, yan yung sinabi ko sa kanya doon. Sabi, oo naman daw, gagawin naman. Pero sana mapanood niya itong video ko. At para dito makuha niya yung aking sinasabi doon sa aking binigay na idea. Kasi ito, may tatlong trouble. Okay, magkasabay sila ng tatlo na hindi nakakonekta, pero magkaiba yung kanilang trouble na binibigay ng bawat sira. Open ang yung transistor na 5401 or PNP transistor at ang lumabas ay may lumabas na DC out na negative 46 at nung idugtong natin nawala yung negative 46, nagiging positive 40 or 26 siya kanina. At nung idugtong natin nawala yung positive 40 or 26 to 40 volts at meron siyang offset na positive 0.4 volts DC. At nung makita natin na putol yung resistor na 3.3 key, nilagyan natin ng dugtong yung paa at binalik dito at nawala yung offset. So solve na ang amplifier natin at ang sagot sa katanungan ni Sir ay nasagot ko na rin. Sana mapanood niya ito at i-message ko na lang siya doon sa kanyang messenger na panoorin niya ang part 2 or ang part 1 at part 2 ng video natin kasi may kasagutan sa kanyang tanong. Okay? So sana dito sa ipinakita natin sa video natin dito, maliwanagan yung may tanong na kagaya nito at masagot natin yung mga nagtatanong. So, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood at pagsusubaybay sa aking mga videong ina-upload at shout out sa lahat ng aking mga kaibigan, sa lahat ng aking mga kasama sa grupo sa PTV at special thanks natin si DIY Pinoy Technician Official sa pagbigay sa atin ng isang hybrid DSR meter na tester. At ganoon din kay Sir Ricardo Bernardo na sinashoutout tayo palagi sa kanyang mga video kahit na bihira tayong or hindi natin masubaybayan ng tuloy-tuloy yung kanyang bawat upload, pero pinapanood ko naman lahat. Ganoon din sa ating kaibigan na si Inting Butingting at sa kay Kois Official, sa mga kasama natin sila Horseshoe TV at sila Bolitrin at marami pa, si Sir Edtech at si Master Chair. Sa lahat-lahat po ay si Master Edwin, si Master Maying, si Master Yuda at si Sir Dad Tikmek. Ganon din si shoutout natin kay Sir Tony Pagyo at kay Sir Richard Imbian Membron. At ganon din shoutout natin si Victor Ignacio, yung aking kaibigan na mandaragat na nagbigay sa atin ng flock na tester. Ganon din sa kay Sir Marco Francis Benmantel Mix Vlog at sa kay Sir Ryan Crucitek, kay Tokayo Andy Tech at marami pang iba, sa kay Master Mojajos Technique, sa ating founder, sa ating PTV or Pinoy Technician Vlogger, kay Sir Noel Tech. Sa lahat-lahat po ng membro ng PTV, shout out sa inyong lahat. At sa kay Lolo June, shout out din sa kay Sis Juliana Martin, kay Sis Im at sa kay Honey Cuneta. Or sa lahat-lahat na po, shout out at maraming salamat. At sa hindi ko po nabanggit, pasensya na po at mabuhay tayong lahat. God bless at more power. Good evening. See you to the next episode of this video. Bye bye.